says, napakadali ko for Bong to Escape? lipat na lang ako kay Bongbong, nandito naman si Bongbong, wala naman si boss na kabalungan. Just to save himself. Pero he chooses to stay here because he is a loyal and faithful worker of somebody. Now that talks about character. Ilang daan ng congressman po at mga senador at mga opisyal ng gobyerno naglipatan sa Pangulong Marcos on the first day na hindi pa nga nakaka-assume ng opisina si Pangulong Marcos noong 2022, lumipat na. Napakabilis, kaya nakita natin na dati anti-corruption ng buong gobyerno, ngayon pro-corruption ng buong gobyerno. Pero si Bong stay. That is character. That is a character that we can trust. Na tayong lahat, alam natin na mapakahawakan natin. Nakakabilib po yun dahil kakaunting gano'n. One, si Robin is also a good partner for VP dahil he is very popular among the Filipinos can identify the lower class identifies with Robin very well, at maganda yung may Mindanao representative, merong Luzon representative, Muslim representative pa. Number 3, si Senator Marcoleta is a good partner for VP. Magaling, matalino, matapang, di ba? At walang sinisino. Si Senator Marcoleta po is someone na hindi palalapasin ng isang maliit na pagkakamali at maling konsepto na isinisingit ng kahit na sino. Yung minsan ako, pinalalampas ko na yung mga masasamang ugali na maliliit na paglapas mo na, huwag lang magkagulo. Pero siya, hindi, mali yan. Yung sinasabi niya, yung debate niya ngayon sa West Philippine Sea, hindi naman niya sinasabi huwag tayong lumaban eh. Ang sinasabi niya, huwag yung bastusin. Diba? So, pero dahil sa karakter niya na yung mali-mali, hindi niya talaga pinalalampas. Kasi sabi niya lang, huwag yung bastusin, hindi huwag tayo lumaban. Ipaglaban natin yan, pero huwag yung bastusin. Ganun. So that is also a very strong character na nakikita ko maganda sa isang bansa. Pag meron kang leader na ganyan, kasi mali-mali, tama-tama, so malinaw tayong lahat. Mali-mali, tama-tama. So alam natin, walang gray, hindi gaya ngayon, hindi natin alam kung anong mali, hindi natin alam kung anong tama kay Bongbong, dahil wala namang mali at tama, meron lang malakas. Diba, yun ang, sino malakas, yun ang issue, hindi yung tama ba yung ginawa mo, mali ba yung ginawa mo, hindi, kung malakas ka ba, hindi. Kaya nagkagulo po ang ating ekonomiya, ang ating bansa, dahil walang sistema. Fourthly, I think si Benji Magalong is also Mayor Magalong can also be a good Vice President. Magaling na mayor, matino, kita natin, liberal siya, pero wala mo na partidong usapan to, yung tao lang Pero kita mo na doon lang siya sa tama. I think Lenny Robredo can also be a good partner for Sara. Lenny Robredo, Dilaw. Wala mo na partido, doon muna sa tao. Bakit po? Ang isa nating problema talaga sa bansa natin, yung pag nanalo presidente, binibenga lahat ng kalaban. So, antimano, pag upo ng presidente, hati na kagad ang bansa. Pag hati na kagad ang bansa, ikaw uupo mo pa lang, pinabababa ka na kagad ang malaban mo, hindi na tayo maka-move forward for mga economic reforms, governmental reforms, dahil nandun na tayo sa sinisiraan ka na, nagrarally na, pinabababa ka na. So, the whole nation is now stuck in politics. If we get Lenny, everybody has, pati yung liberal na kalaban, pink at dilaw kalaban, will have her share or their share in governance. Baka magkaroon ng kapayapaan. Amy Marcos is can also be a good partner for VP Sara dahil makiligan na yung dalawa Yun nga lang, marami nag-react
Duterte Marcos na naman. So, eto naman po, wala naman po, bukas lang yung aking isip kung sino, no? Kasi in the end, it's VP Sara who will choose her running mate. At kung sino man ang kanyang piliin, syempre, we will support. Pero kung ako lang ang tatanungin, yun po ang ating mga isa sa alang-alang sa pagpili. Ability, capability, track record, and what's good for our country. Assuming na kukunin niya si Lenny or dalawa babae, is that possible? Our country will be run by women, puro babae. Kami mga lalaki, ma-insecure kami. Well, that will be a change, ano? Suddenly, dalawang babae. It's not the perfect system and perfect picture, pero it's a reality na pwedeng mangyari ngayon. Pero meron kang puro lalaki, pero puro korupsyon naman. Meron kang lalaki-babae, pero ang gulo-gulo naman. O meron kang babae-babae, pero baka naman umayos, baka hindi rin. So, I mean, it's not really a question of gender, it's a question of character and personality. And a question of what reforms are you going to introduce to our country. Yun po ang aking mahalagang paalala sa ating lahat. Let's talk about reforms. We have a good candidate right now. Si Ma'am Sara, si VP Sara is a very good candidate. Strong character and it's painted all over the walls na siya na talaga ang inihanda ng Panginoong Diyos sa 2020. Tito, meron lang akong papaliwanag sa inyong hindi po ako makuhula. Hindi ako nagpa-prophesy din. Binabasa ko lang po ang panahon ayon sa mata ng banal na kasulatan. Ako isang pasto. Si 40, the number 40 is a very significant number in the Bible. Significant yan. 40 years. 40 years in the wilderness. 40 years from the time na umalis ang mga Egyptians, ang Israel sa Egypt, papuntang Promised Land. 40 years. 40 days na fasting si Jesus Christ. He came out powerful starting his ministry. 40 days bago humupa ang baha ni Noah. Then started a new world. 40 days bago umakyat ang Panginoon sa langit na mabuhay. Ascension, 40. Ibig sabihin po, 40 is a very significant number in the Bible. May ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ng 40 years of judgment po yan, purging, 40 years. But on the 40th year is the year of freedom and the year of blessing, escape, kalayaan. 40 years of power, but suddenly 40 years, tapos na on the 40th year, tapos na ang parusa. From 1986 to 2026 is 40 years. 40 years ago, sinipa ng Pilipino ang matandang Marcos for corruption and abuse of authority. President Bongbong Marcos is being accused of corruption and abuse of authority. 40 years ago, 40 na ngayon. When President Marcos Sr. became president, was ousted as president, he was 68 years old. President Bongbong Marcos is now 68 years old. Nung pantan si President Marcos Sr., ang pumalit sa kanya, isang babae. Ang nakapusturang pumalit na naman kay President Marcos Jr., babae. Ang ginagawa ni President Marcos Sr. noon, pinakukulong ang kanyang mga kalaban sa politika. Maraming namatay na kanyang mga kalaban sa politika. Detractors. Ang official number is 3,200 plus na namatay. EJK.
Ang binintang nila kay President Duterte, EJK, 6,000 official. Inakusuhan si President Marcos, 30,000 daw ang namatay. Marcos Sr. na EJK, puro political enemies po yun. Mga komunista, detractors, political dissenters. Naakusahan si President Duterte Sr., President Duterte, ng 30,000 deaths na mga kalaban, pero officially 60,000 ang namatay sa drug war. Magkaiba. Ang surviving torture, ang torture survivor ni President Marcos Sr., 35,000. Political torture. Survived 35,000. Pinakulong niya 70,000 for 21 years. Puro political detractors, political enemies. Si President Duterte ang pinakulong 160,000. Drugs. Ang namatay daw sa drug war, 6,500. Ang pinakukulong ni President Marcos ngayon, puro political detractors. Inuna niya, Pastor Kibuloy. Sinunod niya, President Duterte. Ay sinusunod ngayon, Bongo Bato. At ang lahat ng mga grupo na politically nagdidisent sa kanya. Parehong-pareho sila ng kanyang ginagawa ng kanyang ama. Sinasabi ko po, this cannot be a mere coincidence. This is history repeating itself. Yan ang gusto kong ipaalala at iparating kay Pangulong Marcos, na kayo po ay kinakatok na ng Diyos. Hindi po ito coincidence. This is God mirroring history sa'yo so that you will have the opportunity to not commit the same mistakes your father did. God gave you a chance to redeem your name. 40 years kayong pinarusahan sa isipan ng taong bayan na inakasahan ng pagnanakaw, pag-aabuso ng international community. And then ngayon, nagkaroon kayo ng pagkakataon, ibangon ng inyong pangalan. Kaya po, ang dapat ninyong gawin ay huwag gawin lahat ng maling ginawa ng inyong ama. Maraming ginawang maganda ang inyong ama. Pero merong mali na huwag nyo dapat gawin. Gaya ng pagpapahuli, pagpapakulong ng mga tao na nagpoprotesta sa katiwalian at abuso. Gaya ng sobra-sobrang korupsyon sa gobyerno. Ngayon na tayo nakarinig ng 1.5 trillion pesos minaldas ng Kongreso sa flood control, hindi maliwanag. Ngayon lang tayo nakarinig ng 8 billion pesos deliver sa bahay ng Pangulo. Ngayon lang tayo nakakita na pagpasok ng 2022 niya sa pwesto. Alam niyo ba bakit po sa dami ng inikot ng Pangulong Marcos Jr. na bansa sa buong mundo para mamuhunan sa Pilipinas, walang nagmaterialize. Zero ang nagmaterialize. Lahat ng nangako, walang nagmaterialize. Alam niyo kung bakit? Dahil pagdating ng mga namumuhunan dito, maganda sana, he took off from a very good stage. Malaki ang tiwala ng mundo sa administrasyon ng Pilipinas paglabas ng Pangulong Duterte. Yun ang kanyang tinuntungan. It was a perfect stage for him to invite investments, to create more jobs for the Filipino, to put in more money for the Philippines. Ang problema, pagdating ng mga namumuhunan, ang nakita rito, wala palang sistema, puro korupsyon. Dahil yung mga pinakamalalaki at pinakamagandang proyekto ng gobyerno ay pinamahagi niya lang sa kanyang mga tycoons and cronies. Ipinamigay niya lang sa kanyang mga political cronies tsaka businessmen cronies. Ibig sabihin, wala palang sistema dito, palakasan lang. So kanya-kanyang linya. Ibig sabihin, walang pinakamagandang services na may bibigay ko, pinakamurang services na pinabibigay ko. Ito ang sistema, dito ko mag-a-apply. Wala pala ganun. Ang kailangan mo lang pala rito sa Pilipinas, noong panahon na pumasok siya,
Sino ang contact mo? First Lady?